Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Alam nyo, hindi po matututulan, lalong hindi po mapasisinungalingan, ang ating pamahalaan ng katotohanan na napakaraming Pilipino na po ang dismayado sa isinasagawang investigasyon diyan sa anomalya ng flood control projects. Simula po ng patalsikin si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nagkagulo-gulo na po ang direksyon. Parang hindi na natin makita kung saan patutungo yung isinasagawang investigasyon ng nasabing komite. Ang totoo, nawawalan na nga tayo ng pag-asa kung talaga bang mapapapanot pa yung malalaking isda na talagang sangkot dyan sa anomalya at maituturing nga po na mastermind ng katiwalian ng nasabing proyekto. Kaya ang sigaw po ng napakaraming Pilipino, ibalik na po si Senator Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee at hayaan na siya na ipagpatuloy yung direksyon na kung saan tutumbok doon sa gusto ring tumbukin nagmamayang Pilipino. Kaso may nakakalungkot po na balita. Opo ay kinuha namin sa Net25 News and Information mga kababayan. Opo ang sabi sa balita. Nakatakdang tapusin ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon hinggil sa maanomalyang flood control projects sa loob ng 2 pagdinig sa susunod na buwan. Ayon kay Acting Chairperson Senator Erwin Tulfo, po ba nakakapanlumo na sa investigasyong sinimulan ni Senator Rodante Marcoleta na malapit na sanang matumbok yung malalaking isda, bigla naman nilang ipahihinto ang investigasyon ng Blue Ribbon. Wala pa nga pong napapakulong Wala pa nga pong napapagot. Yan po ba ang gobyerno ng mamamayan ng bansang ito? Tatapusin ang isang investigasyon nang hindi man lang naibibigay yung hustisya at katarungan doon sa kaban ng bayan na nagmula sa buwis ng mamamayang Pilipino o pa. Ayon kay Tulfo, pansamantalang itinakda ang susunod na pagdinig sa Nobyembre at 10 kung saan inaasahang ipatatawag nila si dating House Speaker Martin Romales at si dating Ako Bicol Representative Elizaldico na kapwa iniuugnay sa umano'y kickback scheme sa mga naturang proyekto. Ipatatawag kung kailang delay na kung kailang yung isa nag-iikot na sa ibang bansa at hindi nga malaman kung mapapauwi pa. Tapos itong isa naman hindi alam kung nakalabas na ba. Post lang ng post, pahayag lang ng pahayag na makikipag-cooperate daw. Pero hindi man lang lumabas sa mga pagdinig hanggang salita lang. Kakadili nyo dyan, kakasuspend nyo dyan. Ayun, nagagagala na yung mga dapat na imbestigahan. Samantalang yung mga Pilipino bibitinin ninyo sa investigasyon ninyo. O ang sabi pa dito, kasunod nito, sisimulan ng komite ang bagong investigasyon sa umano'y anomalya sa farm-to-market road projects ng DPW at Department of Agriculture. Iimbitahan ng komite si DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. upang magpaliwanag. Wala na. Bagong issue na. Matatabunan na to. At ang hinuha ko dito, ibibigay na ito sa ICI. Ipapanay ang flood control projects na yan na kung saan ay ginastusan ng daan-daang bilyon at umabot pa nga raw sa trilyong na baliwala lang. Tapos walang mapapapanagot. Hindi pa tapos dyan. Dito naman tayo sa ICI o anong balita sa ICI. Just in ICI cannot yet identify any government official involved in the anomalous flood control projects. As it says, investigation is from bottom to top. As of now, wala pa kaming nakikita. Special Advisor Rodolfo Azurin says on official who may be charged. Pambihira yan ng ICI. Palihim na ang nag-iimbestiga tapos wala pa rong man makita na dapat managot na government official. Naglololokuhan. Pinagloloko na lang tayo dito Naglolokohan na lang tayo dito mga kababayan. Grabe na itong gobyerno na ito. Yung Senado, yung komite na dapat nag-iimbestiga titigil na sa pag-iimbestiga sa flood control. O namang ICI na naka-private ang pag-iimbestiga, wala pa raw nakikita. Wala ba talagang nakikita o ba baka nagbubulag-bulagan lang kayo? Ibig bang sabihin mas matindi pang mag-imbestiga ang mamamayang Pilipino kaysa sa inyo dyan sa ICI? Kahit man lang wala naman kaming sinabi na papanagutin nyo agad Ang amin ipatawag nyo, imbestigahan ninyo wala pa rin. Kahit na tumutok na lang kayo dapat sa Senate Blue Ribbon Committee, imbitahan nyo doon yung mga nag-witness at mga nagsalita doon. Imbitahan nyo rin yun. May masasabi sa inyo yung mga yon. Wala pa rin yon. Yung pinangalanan ng mga diskaya na 17 congressman at iniuugnay si Zaldico pati si Romaldes na ganun din ang sinabi ni Toby Chanco na isang congressman na pati na si Gutesa na tagadala ng pera kay Zaldico at Romales, wala pa rin pambihira na yan. Kaya alam nyo mga kababay,
Tama itong pinost po ni Mr. Greco Belgique. Ang sabi niya dito, even Senator Lacson feels he should step down as Blue Ribbon Chair kasi wala nang tiwala ang tao sa ginagawa nila. Pero pag binalik kay Rodante Marcoleta ang BRC, babalik din ang tiwala ng tao sa investigasyon. Totoo naman eh. Alam niyo kung sino yung nag-post na yan na Greco Belgica? Yan lang naman po ang dating chairman ng PACC. Yang PASI po ay ang Presidential Anti-Corruption Commission na binuo po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang nagpalang bisa niyan o ang nag-abolish ng komisyon na yan mismong si BBM noong Hunyo 30, 2022 sa mismong araw na siya ay nasa opisina na bilang Pangulo. Dating chairman ng PACC yan sa makatuwid nagtitiwala siya kay Rodante Marcoleta. Nanonood siya kung paanong mag-imbestiga, kung paano mag-hearing si Marcoleta at wala siyang tutol sa ginagawa ni Marceta. Dahil nakikita nga, katulad ni Mr. Greco Belgica, nakikita ng maraming Pilipino yung direksyon na tinutumbok ni Marcoleta. Tama yun. Kaya totoo din to. Nababalik din ang tiwala ng tao sa investigasyon kapag ka naibalik lang si Rodante Marcoleta sa BRC. At hayaan sana ninyo alang-alang sa mamamayang Pilipino na maibalik si Marcoleta. Tutal nagsitanggihan naman yung mga inalok ninyo dyan sa Senado eh. At ito namang si Erwin, ayaw din naman niya kung tutuusin. Kasi sabi niya nga, kung walang tatanggap. No choice ako sa makatuwid kung may tatanggap eh. Okay lang sa kanya, maski si Ben Tulfo na kapatid niyan. Tinututulan din siya na huwag tanggapin. Ibigay niyo na kay Marcoleta ba, maging patas naman kayo. Si Marcoleta na nga lang ang tinitignan ng taong bayan na makapagbibigay ng hustisya sa taong bayan, tapos ay hindi pa ninyo pagbibigyan. Mahiya naman kayo dyan. O na lang mga kababayan. O na lang. Bakit hindi na lang tignan ng Senado yung pagtitiwalang ibinigay din ng Pangulong Bongbong Marcos kay Marcoleta para maimbestigahan yung anomalya ng flood control projects? Anong ibig ko sabihin? Opo, panoorin po natin yung naging pahayag na nung nakaraan pa ni Senator Rodante Marcoleta na nang siya pa ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ito ay ipinahayag niya sa Sagan Mamamayan na kung saan sinabi sa kanya ng Pangulo, sana magtagumpay ka. Pakinggan po ninyo yung pagtitiwala ng Pangulong Bongbong Marcos dito kay Marcoleta. Oo, ang totoo niyan o siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon ano. Sige nga po. Oo, bago ako nag-imbestiga yung unang araw na investigasyon, opo. Nagkausap kami ng Pangulo. Yan ba, Mister? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko o tinulungan. Ama ng taong bayan nito Yan ang malaking balita ngayon, sir. At ang sinabi niya sa akin sana ay magtagumpay ka. Kaya para diyan sa gumawa ng communication na yan, hindi ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. O pagkatapos naming nag-uusap, opo. May dumating na isang bisita na upo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. Yon, so personal po kayong magkaharap mismo ng Pangulo? Hindi po tatawagan, sir. Magkatabi nga kami eh. Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo eh. Yun pala. Okay. O para yung mga taong nagdududa, ayan. Oh, naku, mawalan na kayo ng duda. Sinasabi ko na. Naku, may dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka o ikaw dapat ang maging ombudsman kasi yung 17 aplikante doon. Wala akong masasabi. Basta't mas gusto kita kaysa doon sa 7. Sabi ng presidente o siya na nagsasabi o alam mo bakit ko? Yan, alam mo kung bakit ikaw bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi ako nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadopt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakakalap doon sa investigasyon na yon, opo. Ibigyan ng kopya ngayon ng ombudsman. Bigyan ng kopya ang Department of Justice, ang Solicitor General. Kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpa-file ng anumang kaukulang aksyon either administrative, civil, criminal. Alam mo ako nangyari. Walang nangyari. Nako. Oo.
Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako Blue Ribbon Committee ako para may mangyari ngayon. Yan na ang sinabi ko sa kanya. Ayon no, naririnig ng Pangulo yan. Opo, ako seryoso ako eh. Mister. Oh, Pangulo sabi niya, narinig mo ano magdesisyon ka, Bamaski yung ombudsman na inirekomenda ni Senatorante Marcoleta, walang angal si Presidente doon eh. No ba kung totoo si Pangulong Bongbong Marcos sa mga salita niya kay Marcoleta, sinabi niya sana magtagumpay ka, binigyan paan niya siya ng mga kinakailangang dokumento ng Pangulo para tulungan sa investigasyon doon na lang eh. Sa bahaging yun na lang, Senate President Tito Soto. Kung talagang kaisang damdamin ninyo ang Pangulo na matumbok kung sino yung dapat managot dyan o yung pabayaan niyo si Marcoleta. Ibalik ninyo si Marcoleta. Hindi na lang dito toal kaalyado naman pala kayo ng Pangulo. Hindi na lang agwag na lang ninyo tindan yung taong bayan kasi parang ayaw nyo namang gawin yun. Parang hindi nyo naman kinoconsider yun. Doon na lang sa mismong pinaglilingkuran ninyo ang Pangulo. Ayan o. Maski Badsman nga inirekomenda walang tutol. Binigyan pa nga ng USB yan eh. Sinabihan pa nga na sana magtagumpay ka. Mas magaling ka pa ba Tito Soto sa presidente? Kung ang presidente nagtiwala kay Marcoleta, ikaw hindi. Ikaw ang nagsasabing walang direksyon? O ba o tuloy natin eh? Sabi niya hindi pa ako naka-apply eh. Hindi ka wala pa, baka pa wala sa pagpin ng JBC review. Hindi ka ako problema yan eh. Halimbawa ko, may na-shortlist na binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, ay hindi wala akong gusto rito. Sige i-open uli yan. Pwede ka na. Ayun. Oho. Hindi ba pwede? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan. Opo, na ang Pangulo wala siyang gusto. Hindi niya sinabi na wag mo akong uunahan. Hindi. Nandun ako. Kaming dalawa ang nag-usap. Mister. M.O. yan, o para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin, seryoso pati ang Pangulo. Seryos. Siya nga ang nagbigay sa akin ng USB. Ayon? Mister. O para may makatulong ako sa'yo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. O ako nag-iimbestiga. Oo. Ako ang aking komite. Ano? Siya nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka o anong masama doon? Kapag nagtagumpay ako magtatagumpay hindi para sa taong bayan nito ba? Pag nagtagumpay si Marcoleta doon sa tinutumbok niya, tagumpay din yon ng taong bayan. Totoo yon. Yan yung sinabihan ni Soto ng pisot na wala raw direksyon. Tapos nung si Ping na yung naupo, asa ng direksyon? Nakatanggap ba si Ping ng tulong mula sa Pangulo kagaya ng natanggap ni Rodante Marcoleta? Ayoko na lang bigyan ng mali siya mga kababayan kaya ganito ako magsalita. Kaya pinapalagay ko na talagang gustong-gusto rin ng Pangulo na magtagumpay si Marcoleta. Yun na lang ang tinititigan ko. Ayaw ko na bigyan ng ibang kulay pa yon ng kung ano man yan. Kasi ang akin pahapiaw lang saglit kung talagang seryoso rin naman si Pangulo dun sa sinabi niyang pagtatagumpayin ni Marcoleta, na gusto niya talaga si Marcoleta ang humawak ng Blue Ribbon. Pwede na namang impluwensyahan si Soto eh. Magrekomenda siya Senate President, baka pwede mong i-consider si Rodante Marcoleta ibalik mo. Kaso ang nakita ko nung nakaraan yung ombudsman na tinutukoy nga ni Marcoleta. Hindi rin na ipasok dahil pagkapasa ng mga listahan ng mga ombudsman. Ayun, nagpasya agad ang Pangulo si Remulla. Ayoko namang bigyan ng kulay, sabi ko nga. Pero akin lang dito tayo sa sentidong kung nagtiwala ang Pangulo dyan, magtiwala ka rin Soto kung wala kang pinagtatakpan. Kung talagang sinasabi mo na gusto mong mapapanagot at bigyan ng hustisya ang mamamayang Pilipino kay Pisot. Yan ang paninindigan ninyo. Hayaan nyo si Marcoleta. Pabayaan nyo kung talagang wala kayong kino-cover up. Wala kayong pinoproteksyonan. Patunayan na ninyo ngayon sa amin na talagang kayo ay kaisa ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagbabalik kay Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee dahil naninindigan kami walang ibang makapagbibigay ng hustisya sa taong bayan tungkol sa anomalya ng flood control projects kundi yung taong hindi takot sa mga malalaking isda. At kaya pa nang banggitin ang pangalan at sabihing hindi ako natatakot. Sa mga yan, yun ang isang katangian na wala sa karamihan, yung maibagsak yung pangalan ng malalaking isda, na dapat imbestigahan gaya ni Ping, na puro 67 congressman, ang sangkot 10 contractors ang sangkot. Walang pangalan.
Bayan ang pinagkaiba ni Marcoleta. Sa ping sasabihin mo walang direksyon ngayon na pressure ka kaya bumaba ka kasi dissatisfied mga kasamahan mo sa'yo. O akala mo kasi magaling ka di ba? Pinagmamalaki ka pa naman ng kagrupo mo Soto na mas magaling ka pa raw investigador. O asan na Soto? Pahiya ka ngayon ba kaya dapat ibalik si Marcoleta para maibalik din ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa pag-iimbestiga sa flood control projects anomaly? Hanggang sa susunod na talakayan. Paalam, M.